Use these 4 beautiful chess traps in the Stafford Gambit to beat your opponent in chess. So number 1. So when your opponent plays e4, you're going to play e5. So pag nag-develop siya ng kanyang knight dito sa f3, i-develop mo lang din ang yung knight dito sa f6, offering a free pawn. So once na kinapture yan ng kalaban mo, i-move mo lang ang iyong knight dito sa c6, attacking this knight. So kapag kinapture ito ng kalaban mo, you're going to capture this using your pawn in uh, d7. Okay? So after that move, pag nag-move ang kalaban mo ng kanyang pawn dito sa d3, that's the time na i-move mo ang iyong bishop dito sa c5. Okay? And kapag minove ng kalaban mo ang kanyang bishop dito sa g5, pinning your knight kasi hindi ito makaalis, makakapture yung queen. So ang gagawin mo dito ay kakapturin mo lang itong pawn na ito, sacrificing your knight, at the same time, sacrificing your queen. So kapag nagmadali na kinapture ng kalaban mo ang queen mo, ang gagawin mo naman ay kakapturin mo itong pawn dito sa f2, check. So isa lang ang pupuntahan niya dito sa e2. That's the time na i-move mo naman itong bishop mo dito sa g4, and that is checkmate. Number 2 trap. So pag mag-move ang kalaban mo sa e4, mag-move ka lang sa e5, and once na nag-develop siya ng knight, develop mo lang din itong knight, offering a free pawn. Pag kinapture niya yan, again, move your knight here in c6, and pag kinapture niya ulit yan, capturein mo lang din yung kanyang knight. Okay? So, here, kapag minove ng kalaban mo ang kanyang pawn dito sa e5, ang gagawin mo ay i-move mo lang ang knight mo dito sa e4. Okay? So, after that, kapag nag-move ang kalaban mo dito sa d3, ang gagawin mo naman ay i-move mo lang itong bishop mo dito sa c5. So once na kinapture ng kalaban mo ang iyong knight sa e4, ang gagawin mo naman ay kakapturin mo itong pawn dito sa f2, check. Okay? So pag kinapture niya, babagsak ang kanyang queen. So let's say, kinapture niya yan, babagsak ang kanyang queen. Pero kapag hindi naman na kinapture, for example, nag-move siya dito sa e2, ang i-move mo naman dito ay bishop papunta dito sa g4, check. So, mapipilitan siyang capturein itong bishop mo dito, and then that's the time na capturein mo na yung kanyang queen sa d1. And pagkatapos ng mga ilang moves, magre-resign na ang iyong kalaban dito. Okay, so third trap. So again, pag nag-move ang kalaban mo sa e4, move ka lang ng e5, and once na nag-develop siya, mag-develop ka lang din ng iyong knight, offering a free pawn. Pag kinapture na yan, ang gagawin mo ay i-move mo ang iyong knight dito sa c6. And once na kinapture na yan, capturein mo lang din ng gamit ang iyong pawn. So, here, pag nag-move ang kanyang pawn dito sa e5, attacking this knight, again, gagawin mo ay i-move mo ang iyong knight dito sa e4. So, the best move here is, pag minove niya ang kanyang pawn sa d4, ang gagawin mo naman dito ay, you're going to move your queen here in h4. So, threatening a checkmate. So, kapag hinarangan yan ng kalaban mo by playing g3, ang gagawin mo dito ay kakapturin mo lang itong pawn niya sa g3. So, pag kinapture niya to ng h2, babagsak ang kanyang rook. So, ang gagawin niya ay kakapturin niya gamit ang kanyang f2 pawn. So, threatening to capture the queen. Ang gagawin mo naman dito ay i-move mo ang iyong queen dito sa e4, check, at the same time, babagsak na ang kanyang rook. For example, ito, and then babagsak ang kanyang rook. And in this position, lamang na lamang ka na sa pyesa, and pagkatapos ng mga ilang moves, magre-resign na ang iyong kalaban. Okay, so let's now move to trap number 4. So again, e4, e5, knight f3, knight f6. So knight takes e5, knight c6, knight takes c6, pawn takes c6, and here, pag nag-move ang kalaban mo dito sa d3, i-move mo lang ang bishop mo dito sa c5. So, putting pressure to this f2 pawn. Okay? So, kapag nag-move ang kalaban mo ng kanyang bishop dito sa e2, that's the time na
i-move mo ang iyong queen dito sa b6. Okay? So, putting pressure to this h2 pawn. So, kapag nag-castling ang kalaban mo, ang gagawin mo naman dito ay i-move mo lang ang iyong pawn papunta sa h5. Okay? So, ang plano, ipupunta mo dito yung knight mo para makapag move ka ng queen dito para ma-checkmate. So, syempre, ang gagawin ng kalaban mo ay i-move niya ang kanya pawn papunta sa h3. Pero ang gagawin mo pa rin is itutuloy mo pa rin yung knight move mo, threatening checkmate in one move. So, once na kinapture ito ng kalaban mo, capturein mo lang din gamit ang iyong pawn. So, again, threatening checkmate kasi na-openan na yung iyong rook. So, here kapag nag-move siya ng pawn niya papunta sa g3, that's the time na capturein mo pa rin ang pawn niya sa g3. Hindi niya ma-capture kasi naka-pin and